The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang ating pong pagpapatawaran sa isa't isa ay tanda na nananaig po sa ating buhay ang pagmamahalan. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, meron pong kwento tungkol sa isang babae na nakapangasawa ng isang lalaki na hindi naman nagmamahal sa kanya. Hindi talaga siya mahal ng lalaking ito. At ang lalaking ito ay very demanding and controlling. Gusto ng lalaking ito susundin lahat ng gusto niya. Kaya gumawa pa siya ng listahan ng do's and don'ts para sa kanyang misis. Nilagay niya roon kung anong oras dapat gigising itong babae, kung anong oras dapat nakahanda ng almusal. Nilagay niya roon kung anong dapat gawin ng babae sa maghapon. Nakasulat doon kung anong oras dapat siya umuwi ng bahay. Very controlling tong lalaking ito. At tong babae naman, ay ginagawa naman niya yung kanyang obligasyon sa kanyang napangasawa, bagamat hindi siya mahal. Paglipas ng ilang panahon ay namatay po yung lalaki. At paglipas pa ng ilang panahon, nakakita na naman ang babae ng manliligaw, at sa panahon na ito ay mahal siya ng lalaking iyon. Kaya nagpakasal uli sila. At itong lalaking ito, dahil siya'y mahal na mahal, wala namang binigay na listahan ng rules and regulations na dapat niyang gawin sa araw-araw. Ang ginagawa lang ng lalaki ay binubusog siya. Halos pinapaliguan siya ng pagmamahal. Lahat ng gusto niya, sinusuportahan ng lalaking ito. Araw-araw siya'y pinupuri. Paglipas pa ng ilang panahon, habang naglilinis ng bahay, itong ginang na ito, nakita niya yung dating listahan ng do's and don'ts nung kanyang unang asawa. At nung kanyang nireview, na-realize niya na kung ano yung iniuutos sa kanya ng kanyang unang asawa, ginagawa rin naman niya sa kanyang pangalawang asawa. At ginagawa pa niya ng masaya, ng may pagmamahal, at kung tutuusin, sobra pa dun sa kanyang ginawang paglilingkod, dun sa kanyang unang asawa, bagamat walang iniuutos sa kanya. Na-realize niya na ang obligasyon sa buhay ay pwede nating gampanan sa pamagitan ng dalawang bagay, by law, sa pamagitan ng batas, and by love, sa pamagitan ng pagmamahal. Narinig natin sa ikalawang pagbasa na ganito ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na kayo magmahalan sapagkat ang pag-ibig ang katuparan ng batas.
ang isang taong nagmamahal, actually, tinutupad niya kung anong kanyang obligasyon. Tinutupad niya kung ano ang batas. Makikita po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang pinakitang halimbawa ay tungkol sa pagmamahal. Sa Ebanghelyo, pinag-uusapan kung sino ang patatawarin. Sinasabi ng Panginoon, lahat ay dapat na patawarin. Sa ibang Ebanghelyo, sinasabi rin, gaano karaming beses, gaano kadalas, ilang ulit dapat tayong papatawad. Sinasabi rin ng Panginoon, unlimited kung tayo magpapatawad. Walang hanggan. Sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi naman ng ating Panginoon kung anong paraan, kung paano tayo dapat na magpatawad. Sa background ng first reading, mas maintindihan po natin kung bakit dapat tayo magpatawad. Ang Panginoong Diyos, itinaas si Propeta Ezekiel upang mamuno sa bayan ng Israel. At ang kanyang katungkulan ay bigyan ng alarma. No? Kapag dumarating ang mga kaaway, bigyan ng tanda yung bayang Israel upang sa ganoon, sila ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Yung mga taong hindi naligtas, napahamak, kahit na Ezekiel sound the alarm, walang ibang dapat sisihin kung di ang kalang sarili. At kung halimbawa naman na kaya yung mga tao ay napahamak sapagkat nakalimutan ng propeta na patunugin at bigyan sila ng warning sa dumarating na kaaway, ang sisisihin ng Panginoong Diyos, ang mananagot ay wala nang iba kung hindi yung propeta. Sinasabi ni Ezekiel na napakahirap ng gawain na ito. Yung isang taong nagkamali, bibigyan mo ng alarma, tatawagin mo ang atensyon. Subalit ang gawain nito ay binibigay kay Ezekiel sapagkat siya'y pinuno ng Israel at ibinibigay din sa lahat ng taong namumuno, maaring sa mga magulang, sa mga taong nasa otoridad, sa mga taong may mataas na katungkulan. Tinatawag po natin itong paternal correction. Sa makabagong panahon, tawag naman natin ay fraternal correction. Pagtutuwid ng ama o pagtutuwid bilang magkakapatid. Sa Ebanghelyo, binibigay sa atin ang paraan kung paano magtuwid sa isa't isa. Subalit ang background tuwing tayo magtutuwid ng ating kapwa ay laging pag-ibig, sabi ni San Pablo. At kay Propeta Ezekiel naman, tuwing tayo magtutuwid, bagamat nakakatakot ang gawain nito, sapagkat baka sabihin, ikaw magtatama ka, ikaw nga makasalanan, marami ka ring maling ginagawa. Subalit ang sabi ni Propeta Ezekiel, gagawin ito sapagkat ito'y magliligtas sa sambayanan. Ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, ang unang pamamaraan ay sa pamamagitan ng pagtutuwid in private. Kung meron ka nakitang taong nagkasala sa iyo, tawagin mo ang atensyon, kausapin mo, siya muna ang kausapin mo. At ang sabi po ay in private. Meron kasi mga tao magtutuwid pero nakaka-iskandalo po. Itatama ka, imbis na sa iyo sabihin ang iyong pagkakamali, sasabihin sa social media. Medyo nakakatawag dito, yung nakakaano ng damdamin, kakabahala sa damdamin, na kapag kami taong nagkamali, mababalitaan mo, pinagpiyepestahan sa social media. Ano kaya ang dahilan, sabi ko, bakit yung personal nilang away isinumbong sa social media? Nasabi kaya in private do sa taong nagkasala? Sabi ng aming isang pari,
ito raw ang tanda sa ating panahon, no? At nakakatakot na tanda. I-build up ka ng social media, papalakihin kang papalakihin. Pagkatapos kapag malaki ka na, katulad ng isang lobo, ikaw naman ay puputukin at malakas, no, ang tunog, malakas ang pagbagsak. Nais ng ating Panginoon na bagamat tayo makasalanan, kung tayo nagkasala o may nagkasala sa atin, kung itutuwid natin, pangalagaan pa rin natin ang kanyang dangal, pangalagaan pa rin natin ang kanyang mabuting pangalan. Ang sabi ni Santo Tomas de Aquino, kahit na sinasabi natin na, totoo naman yung sinasabi ko, di naman ako nagsisinungaling, na siya talagang may kasalanan. Sabi ni St. Thomas Aquinas, kahit pa siyang may kasalanan, wala ka pa rin karapatan na sirain ang kanyang mabuting pangalan. Maliban na lang siguro kung talaga yun ay makaka-apekto sa common good. Ano? Ibig sabihin, katulad ng isang bomba na parang sasabog na kailangan sabihin mo sa publiko sapagkat ikamamatay ng iba. Pero ating nakikita na di naman natin kakamatay yung away ng dalawa. Pagkatapos ay sasabihin sa lahat. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, una, itama mo sa pamagitan ng pagkausap sa Kanya. Siya muna ang iyong kausapin. Minsan po kasi galit na galit tayo. At dahil sa ating galit, tayo nakapag-iskandalo. At pagkatapos ay hindi pa tayo nasiyahan, ikinuwento muna natin sa ibang tao at naging ugat ng tinatawag nating chismis. Sa ating ebanghelyo, sinasabi rin na sa bandang huli, kung meron tayong unang dapat na kausapin, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Kung niyo pong papansinin, pinagsama sa ating ebanghelyo ang tungkol sa paternal o fraternal correction at pagpapatawad at ang tungkol sa panalangin upang ipaalala sa atin sa bandang huli, magkakabati ang magkaaway, maayos ang relasyon sa pamagitan ng grasya ng ating Panginoon. So kung meron tayong nakagalit o nagkasala sa atin, ang una natin pwedeng pagdala ng sumbong ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Sa Kanya muna tayo magreklamo. Sa Kanya muna tayo humingi ng grasya upang mabuksan ang ating puso at mabuksan din yung puso ng taong nagkamali. Yung pangalawang practical na advice ay kung hindi makinig, tumawag ka pa ng saksi. Hindi upang idiin yung taong nagkamali at kumampi sa iyo. Tumawag ka pa ng saksi sapagkat kapag mayroong taong kapani-paniwala na sumasaksi, sa inyong away nagkakaroon po ng new environment. Naiiba yung kapaligiran, naiiba yung atmosphere kapag mayroong taong parehos ninyong pinagkakatiwalaan. At baka ma-realize mo rin naman na baka ikaw rin pala ang nagkamali sa pamagitan ng mga saksi. Pero kung gagawin lang natin yung unang yung unang step, marami na pong problema ang malulutas sa buhay natin. Sa bandang huli, ang sabi ay isama pa ang simbahan kung matigas pa rin ang ulo. Hindi po upang pagpiestahan, kung hindi upang ipaalaala sa atin na lahat tayo ang simbahan, ay mayroong katungkulan na magtuwid ng ating kapwa. Lahat tayo. Kung mahina ang ating loob, sapagkat kulang tayo marahil sa lakas, sa Panginoong Diyos tayo tumawag. Sa Kanya tayo humingi ng awa. Tuwing tayo magtutuwid, isaalang-alang po natin ang ating kapwa.
Salang-alang natin ang kanilang damdamin. Sabi ni San Pablo, itong rules and regulations dito, mawawalang lahat sana kung iuuna natin ay ang pagmamahal, ang dahilan kung bakit natin gustong muling maging kaibigan yung taong ating nakagalit. Sa tuwing tayo magpapatawad, pinuputol po natin ang mitsa ng paghihiganti. At tuwing maalis, no, yung motibo ng paghihiganti, yung motibo ng galit, pinuputol po natin, tinatawag na chain of violence in our lives, the change of violence in our society. Nawawala, no, yung away, nawawala yung paglubha ng nasirang relasyon sa isa't isa. Panalangin po natin sa ating Panginoong Diyos na bigyan tayo ng grasya, ng isang puso na bagamat maaring labis na nasaktan, ay handa pa rin magpatawad. Bigyan tayo at yung ating maaring taong nakagawa ng pagkakasala sa atin, hinaway hipuin ng Panginoong Diyos upang makapagbukas din ang kanyang puso at maibalik natin sa pamagitan ng pag-ibig, sa pamagitan ng pagsasaalang-alang ng mabuting pangalan, ang pagkakaibigan sa ating kapwa. Kung ito'y ating magagawa, alam natin na natutupad natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos nang maasa na ang sinimulan nating relasyon dito sa lupa ay may pagpapatuloy natin hanggang sa kanyang piling sa kanyang kaharian.